Magandang tanghali mga ka-lovers! Andito na naman ako kasi it's always you na lagi kong gustong nakikinig. Ako si DJ Mahal at tayo nagbabalik sa panibagong episode ng It's Always You. Naaalalang sa episode 1 ay kababalik lang ni Justin sa Quezon City, ang syudad ng kanyang golden memories. Ano nga ba ang dahilan kung bakit napaka-special ng Quezon City para kay Justin? Yan ang malalaman natin ngayon sa episode 2, ang hangin ng nakaraan. Ito ngayon si Justin, nasa Central Market. Lunch break na niya from work. Ngayon lang ulit siya nadayo dito sa Central. Saktong malapit lang sa building na binubuo nila. Kaya ito siya ngayon, naglilibot ang mga mata para sa isang masarap na tanghalian habang inaalala ang college days nang bigla niyang makita si Elise. Para bang tumigil ang kanyang mundo. Mahabang buhok, makislap na mga mata, kaibig-ibig ng ngiti, at sa ilalim ng sinag ng araw, nagniningning ang kanyang kayumangging kutis. Hay, may puso na naman sa pagtingin ni Justin at babalik na naman siya sa nakaraan. Pero, sino ba si Elise? Sino ba siya na biglang pinapatigil ang takbo ng mundo ni Justin? Walang ibang makakasagot dyan kundi ang takbo ng isipan ni Justin. Kaya ating pakinggan, ubod man ng kakornihan. Alam ko namang kinikilig ka pa din naman kahit corny. Sus, kaya ito, aalis muna si DJ Mahal. 2 taon na ang lumipas pagkatapos ng huli nating pamamaalam. Graduate na ako, pero hindi pa ako graduate sa'yo. Nagsimula yan dito sa CM. Nakita kita nakikipagkwentuhan ka sa mga kablock mo. Napakalakas ng tawa mo. May istorbo nyo na nga pati nasa kabilang table. Pero imbis na mainis ako sa'yo, hindi ko alam bakit napapangiti pa ako. Isang araw, nagmamadali akong pumasok, nakasabay ko sa main gate yung kaibigan ko. Excuse me. Uy, Ella! Justin, anong oras pasok mo? 1 PM. Late na nga ako eh. Nagulat ako nung tinawag ka niya. Elise! Ngumiti ka sa kanya pero pakiramdam ko ako yung initian mo. Ayan ka na naman sa mga ngiti mo. Kinikilig ako. Kaso, sunod nakita ko sa'yo may kasama ka na. Nandun kayo nakaupo sa sega. Kumbaga, dalawa lang kayo tas parang may sarili kayong mundo at biglang nag-sink in sa akin. Ay shoot, may jowa pala to. Ay, simpreng crush lang to. Lilipas din siguro to. Kung maging nakin ka, ikaw ay liligaya. Kung maging akin ka, wala nang hanapin pang iba. Mamahalin kita ng lubos. Eto, finals week. Kaya puno yung library. Sa gitnang lamesa, nakita kitang mag-isa, nagsa-study. Wala namang ibang nakaupo sa malaking table na yun kaya naglakas loob na ako. Kaya ko to. It's now or never. Excuse me. May nakaupo ba dito? Umiling ka lang at nginitian ako. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Ate, anong course mo? Simula nun, nagbago na ang lahat. Naghihintay tayo sa terminal ng tricycle para sabay na pumasok. Kanina ka pa ba? Sorry, na-traffic lang. Pinupuntahan kita sa Kurimi pag vacant ko. O anong gusto mo? Libre ko na. Favorite mo yung baksilog sa Klaseya. Miss, padagdagan po ng cheese yung baksilog. At naging hangout place pa natin yung dulong kubo dun sa Sega.
Sleep well, ah. Napakabagal ng oras pag tayo ay magkasama. At banding natin bago umuwi ay bumili ng Big Brew malapit sa Sagana. Never ko tinanong kung may boyfriend ka dahil lang turing mo nga sa akin ay kaibigan lang at sasamahan ka sa tuwing mag-isa. Okay lang kahit wala akong chance sa'yo. May chance ka naman sa akin. Pero habang tumatagal, may pag-asang unti-unting nabuo kaya sabi ko sa sarili ko, pagkatapos ng graduation ceremony sa Philippine Arena, tsaka ako nasasabihin. Sakto! Andito na tayo ngayon at buo na ang loob ko para umamin sa'yo. Papunta na ako sa'yo at iaabot na sana ang gumamela na dala ko. Nagkatinginan tayo at bumati ka ng ngiti. Grabe, di ka pa rin nagbabago. Yung ngiti mo pa rin dahilan kung bakit ako nahulog sa'yo. Isang hakbang, dalawa, kahit magulo ang paligid natin, sa akin ka lang nakatingin. 3, malapit ka na sa katotohanan kong tinatago. Pinaghalong kaba at saya ang tanging nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Pero pagdating ko sa harapan mo, nawala ang munting pag-asa na nararamdaman ko. Napalitan na lang ng kaba. Ang bigat bigla ng loob ko. Sobra na akong kinakabahan. Kasi may hawak kang isang bouquet ng tulips. Tulips na nanggaling sa katabi mo. Kaya naman ito nag-iisa kong gumamela. Then, kinakilala mo ako sa kanya. Di nawala yung ngiti mo kaya napapangiti na lang rin ako. Habang tinitignan ko kayo tsaka ako na-realize, siya pala ang rason sa likod ng mga ngiti mo. Yun na din ang naging huling pag-uusap natin. Nagpaalam tayo sa isa't isa na parang hindi gumunaw mundo ko kahit sa isang saglit. Hindi mo alam, magpapaalam na din ako sa pagmamahal ko sa iyo. At sa paglalim ng pagtingin sa'yo, meron bang pagkakataon ng puso ko? Hindi alam kung bakit di magbitawan ang kalungkutan na dala mo sa buhay ko. Dumating ang panahon na natapos na ang building na binubuo ng team ni Engineer Justin. Dadayo na ulit siya sa ibang lugar para sa isa pang kontrata. Sa ngayon naman ay sa Batangas siya pupunta. Mukhang mapapalayo na naman siya kay Elise o papalayo nga ba? Hindi pala natin sigurado. Ang hindi niya alam ay binigyan si Elise ng bid assignments na pupunta rin pala sa Batangas. Nako Justin, makinig ka na kasi. Tadhana na ata ang gumagawa ng paraan. Ito na lahat ng materyales, no? Oo, tol. Mag-lunch na tayo. Madami daw kainan malapit dun sa beach. Oy, mag-beach pa tayo? Sige, okay lang naman. Pero double check ko lang to mga to. Ganda daw beach dun. Sige, tol. Antay na lang kami sa parking. Ge. Nako. Busog na ako. At pagod. Magyayaya na naman to kung saan-saan. Alis na tayo para makapagpahinga na. May banda yatang nagpe-perform. Tara, sandali lang naman. Sus, Ivan, wala namang sandali sa'yo eh. Tara na. Matagal pa yan. Marami lang to. Uy, wow! May pagano naman pala. Justin, tara, tingnan niya natin saglit. Sabi ko sa inyo eh. Dalian niyo, dali! Ang gwapo ng vocalist, bilis! Ito naman kasi si Drea. Pakaharot. Lahat na lang ng guwa. Ay! Elise! Uy! Ikaw pala yan. Ikaw din! May ginagawa mo dito? Dami kong bit assignment dito eh. Rosas? Wow naman. Ikaw pa pala nakasalo ng rosas. Oo, gulat nga ako eh. Ano naman nakakagulat doon?
Kung ako yung bokalista tas ikaw makikita ko sa harap, sa'yo ko din naman ibabato yung rosas. Grabe, kala ko lalayo na naman ako sa'yo, ba't bigla ka na naman nagpakita ngayon? Ang dami na naman tumatakbo sa isip ko ngayon. Kakaiba sa pakiramdam nitong bagal ng paglubog ng araw. Bumabagal na ulit ang oras pagkasama kita. Ang ganda ng sinag, ang aliwalas ng alon. Tas, habang naglalakad tayo sa buhangin, pag lumilingon ako sa'yo, wala akong magawa kundi makita ang bungad na gusto ko araw-araw. Nagmumukhang pagkakataon na naman to para mahalin mo na ako? O gugunawin mo ulit mundo ko? Kaya, tumigil muna ako sa lakad. So, Close. ikaw muna. Wait. Sige, ikaw muna. No, ikaw muna. Ha? Hindi, ikaw nga muna. Close ba kayo ni Drea? Ha? Okay. So, ano yung tanong mo? Kinukulit ka ata nung vocalist. Friend ko yun na bakla, actually. Okay, sige. Selos ka? At biglang tumahimik ang buong paligid kung saan naririnig ko lang ang puso ko. Wala akong ibang makita kundi mga mata mong biglang naging seryoso. Huy, sagot. Paano kung oo? Ha? Paano kung matagal na kitang mahal? Hay. Pag-ibig. Nakasakay na sila sa wakas sa barko ng pag-ibig. Si Elise ay unti-unti nang nagpapahiwatig. Sabi ko na nga be, Batangas ang say na iiwan na ni Justin ang katorpehan niya. Alam kong nabitin kayo, pero sa ngayon, dito natatapos ang episode 3. Kaya sabay-sabay natin abangan ang I Love You Too ni Elise. Teka, I love you to na nga ba? Muli ako si DJ Mahal. Sasamahan ka sa mga susunod na pangyayari ng It's Always You. Subaybayan natin dito sa Rhapsody Radio 88.5 FM tuwing Sabado at Linggo, alas 12:30 ng tanghali.